Ako po si Ann at isa po sa mga silent listeners ninyo, Sir Red. Gusto ko lamang pong ibahagi sa inyo ang natatangi kong karanasang nakakahilakbot. Nag-umpisa po ang lahat nang kami po ay mag-move sa aming bagong tahanan. Up and down po ito, may gate at may malawak na terrace sa second floor. Ako po ay grade 7 nang maganap ang lahat ng ito. Meron nga din po akong kaibigan na palaging tumatawag sa akin sa labas ng gate at kami nga po ay yung laging sabay ding pumasok sa school dahil hindi pa po uso ang messenger nung time na ito. Ang sked po namin ay 6 a.m. kung kaya't nagigising na po ako ng bandang alas 4 ng madaling araw dahil makupad talaga akong kumilos kaya kailangan ko rin talaga na mag-adjust. Isang madaling araw, ako ay nasa CR nang madinig ko ang aking kaibigan na nasa labas. Nagtataka man sapagkat 4:20 pa lamang iyon ng madaling araw pero binilisan ko na lamang po ang aking pagkilos. Naligo, nagtapis ng towel at nagtungo ako sa terrace para i-check kung naroroon siya pero wala pong tao. Inisip ko na lang na baka nauna na siyang pumasok. Sabi ko na lang sa sarili ko, ano ba yan? Iniwan tuloy ako. Wala na akong kasabay. And then, nung almost done na po ako sa aking pag-aayos para pumasok, muli kong nadinig ang boses ng kaibigan ko sa labas. So agad-agad ay lumabas din ako para siya ay tingnan. Nang makita ko siya, sinabi ko pa ngang, akala ko iniwan mo na ako. Pero kunot ang kanyang noo sapagkat sabi niya'y, anong iniwan? Kararating ko lang, ano ka ba? Ito naman pong susunod na karanasan ko ay nangyari noong summer. Since walang pasok, tambay mode on kami sa bahay. Ako po kasi yung tipo ng tao na masasabi kong introvert kung kaya't mas pinipili ko na lang talaga na wag lumabas ng bahay unless meron akong importante na bibilhin. Si mama ko po ay isang mananahi at kadalasan ay tinatanggap niya ang trabahong ito sa loob ng bahay na. So dahil doon siya sa bahay nagwo-work, tinutulungan ko na lamang po siya para mas maging kapaki-pakinabang ang aking buong maghapon. Nung matapos na nga po sa pananahi ang aking ina, nagtungo na siya sa kapitbahay para makibingo. Sabi niya, pangtanggal ng stress at nang malibang siya ng natitirang oras ng hapon na iyon. So basically ako na lamang ang naiwan sa loob ng bahay. Nagtungo ako sa second floor nung time na iyon. Hindi naman ako natatakot kasi maliwanag nung nagtitrim pa ako nung iba pang tatahiin ni mama ng gabi. Pero may nadinig po ako na mga footsteps sa hagdan. Lumingon po ako pero walang tao. Hanggang sa maya-maya sa aking peripheral vision, may nakita talaga ako, Sir Red, na matandang lalaki. Nakabarong siyang puti. Ang buhok niya ay ganun na rin ang kulay pero may parang panot sa gitna. Pababa po siya ng marahan sa hagdan. Pinikit ko ang aking mga mata at nang sa muli kong pagmulat, wala na siya dun. The next day po ay hindi na ako talaga nagpapaiwan ng mag-isa sa bahay. Kung tutuusin nga, Sir Red, ay kulang po sa daliri ng aking mga kamay at paa ang mga kahihilakbutang karanasan ko sa bahay na iyon. Natatandaan ko rin sa same house, second floor, madalas din pong nagpapakita sa akin ang mga anino. Palakad-lakad lamang po sila at nagaganap ito sa tuwing ako'y nahihiga at may planong matulog sa sofa.
Kaya ang ending, naaaalimpungatan po talaga ako. Meron nga din po akong karanasan na hindi lamang po 2 o 3 anino. Ang dami-dami po nilang nagsasalita na naglalakad at kitang-kita ko. Napuputol lamang po ito sa tuwing nadidinig ko ang tinig ng aking ina sa loob ng kanyang kwarto habang tinatawag ang aking ama. Nung time na ito ay buntis po siya. So tumayo po ako para mag-CR sapagkat bukas yung pinto ni na mother. Nadidinig ko nga na, "Ano ba? Natutulog ako, ang likot-likot mo." Pero wala po siyang kasama. Doon po ako nang hilakbot. Akala ko naroroon si Papa at kasiping niya. So ginising ko si mama ko and then afterwards po, tinanong ko kung sino ang kausap niya. Sabi niya ay may tumabi daw sa kanya at ang buong akala niya ay si Papa iyon. Pero ang sabi ko, nasa baba si Papa. Wala siya sa tabi niya at walang kahit na sino siyang kasama sa loob ng kwarto. Sa katunayan, habang isinusulat ko po ito ay nangingilabot ako, Sir Red. Pero susundan ko pa ng ilan ko pang naranasan. Pasensya na kung very random. Pero this time, 5 years old pa lamang po ako. Base sa natatandaan ko. Ang alam ko'y nasunugan kami ng bahay noon. Ang naaalala ko ay natutulog ako at may nadidinig na akong nagsisigawan. Ako po ay nasa loob pa po ng bahay. Nasusunog na pero ang buong akala ko talaga, Sir Red, ay nasa isang panaginip lamang ako. Hanggang sa biglang may gumalaw at parang may paru-paro akong nakita. Sinusundan ko lamang po ito hanggang sa nagising po ako. Nakita ko na lamang po ang aking sarili na nasa labas ng bahay at talagang natatandaan ko na nasusunog yung bahay namin. Hindi ko po talaga masigurado kung dito sa puntong ito nag-start ang lahat ng mga nakakakilabot na nangyari sa akin. Since wala nga din po kami mapag-stayhan noon, inihabilin kami ng kapatid ko sa tita ko doon sa isang kanto na malapit lamang po sa bahay naming nasunog. Dito ay meron din po akong naranasan. Natutulog ako pero ang buong paligid ay hindi ko po maipaliwanag kung nasaan ako naroroon banda. I was 5 years old nito ha, Sir Red. But mind you, tulog pero hindi ko makontrol ang aking buong katawan. Ang huling pagkakatanda ko pa nga, bigla na lang ako naglakad papalabas ng bahay ni na tita. Ewan pero ang direksyon ko ay patungo sa dati naming bahay dahil nakita ko po talaga yung daan na patungo doon. Sa katunayan ay bumaba pa nga po ako doon sa parang zigzag na hagdanan patungo sa amin at nilagyan na pala ito ng harang na yero. Base sa mga kwento ng mga kapitbahay namin doon at sa isinumbong nila sa mga magulang ko, kitang-kita nila kung paano daw ako nagwawala. Kinakalampag ko daw ng non-stop yung mga yerong harang sa nasunog naming bahay. Hanggang sa isang kapitbahay nga namin ang tumawag sa atensyon ng tiyahin ko at sa mga magulang ko at doon nga'y kinuha nila ako. Since nasunugan po kami ng bahay, mayroon na po kaming napili din na mapag-stayhan after doon kina tita. Sa natatandaan ko, abandoned po yung bahay na iyon at yung may-ari pumayag na doon muna kami mag-stay. So since abandoned, wala pong kuryente. May 6 na malalaking kwarto and very spacious po yung bahay, as in sobrang laki. May kusina kaso madumi at halos mga putik-putik na ang naroroon. Sa aking pagkakaalala pa nga, naabandona ang bahay
matapos na may pinatay daw na buong pamilya na unang tumira doon. So wala na rin pong mga mag-anak ang gustong tumira doon afterwards, kaya hindi na rin po naalagaan pa ang bahay. Dito rin po ay meron din akong naranasan. Sinsabi ko nga, dikit na talaga sa aking pagkatao ang tila pagiging isang introvert. So bata pa lang talaga'y nakahiligan ko na maglaro ng mag-isa. Hindi talaga ako mahilig na makipaglaro sa kung kani-kaninong mga bata. Meron po akong isang partikular na puno na madalas po na tinatambayan at ito po yung kamyas na nasa likod ng bahay. Pinipitasan ko pa nga po iyon ng bunga at kinakain ko po doon sa mismong lugar na yun. Sa katunayan ay sapat na sa akin ang tumambay at kumain ng kamyas na may asin kahit talagang mag-isa ako. Kinagabihan nang matutulog na po ako nun. Tumayo ako, pero again, nakikita ko lang yung nangyayari sa paligid ko. And si Mother, nagising din at tinanong niya ako kung saan ako pupunta. Ang sabi ko'y iihi ako. Nais pa nga akong samahan ng aking ina dahil sabi niya ay iihi din siya, pero ang sabi ko daw ay wag na. Just imagine na sobrang dilim noon. Sinsabi ko nga, abandonadong bahay ito't walang kuryente. Dahil medyo nagdududa ang aking ina, base sa ikinilos ko noong una, sinundan pala niya ako sa likod papunta ng CR. Maya-maya, nakita ko na lang yung sarili ko na kinakalampag yung pader. Tapos paglabas ko, nagulat ako dahil naroroon din ang aking ina. Sabi pa niya, Sir Red, dire-diretso lang akong naglakad sa kalagitnaan ng dilim. Gumapang pa nga daw ako papunta ng upuan at doon ay natulala. Pero sa point of view ko, alam ko na nakita ko ang aking ina, pero how come na sinabi niya sa akin na dire-diretso lang daw ako at para bang nilagpasan lang siya at hindi siya nakita? Niyaya na lang ako ng aking ina na pumasok na ulit sa bahay at matulog. Pero ang sagot ko daw, ayoko. Sabi niya, anong oras na? Gabing-gabi na. Tara na't matulog na. At ang huling sagot ko daw ay, sabing ayoko nga eh. At pasigaw daw si Red. Nagulat ang aking ina. Nakatabi lang siya sa akin ng ilang minuto matapos nun. Hanggang sa nag-aya na ako na matulog at ang sabi ko ng malumanay na as if nothing happened. Nay, tulog na tayo. Doon si Red ay alam na ng aking mga magulang na may nagaganap talaga sa aking hindi maganda. Hanggang sa nangyari ulit, pero sa pagkakataong ito, mas nakakatakot na. Tumayo daw ako para lumabas ng kwarto. Kinakalampag ko yung gate papalabas at nakita ulit ako ni nanay. Tinanong ako kung saan daw ako pupunta pero hindi ko siya sinagot. Hindi ko rin alam kung sino ang nagbukas ng gate, pero pagkubukas daw nito, nakita ako ng aking mga magulang na mabilis na tumakbo na para daw hindi bata ang tumatakbo. So hinabol ako ng aking ama at halos nasa kanto na daw kami ng magkaabutan. Humingi sila ng tulong sa lolo't lola ko na nasa Santa Rosa lang at kami ay sa Binyan kasi, kaya mabilis lang din ang biyahe nila since meron din po silang tricycle. Ang natatandaan ko na lamang na pinaka-vivid talaga ay maraming tao sa kwarto at halos kamag-anak namin ang mga ito. Nagsimula sila na tumunaw ng kandila at naririnig ko silang nagdarasal. Kitang-kita ko pa na ang mga natutunaw na kandila ay ipinapatak nila sa tubig na nasa planggana. Nakita nila na may 4 na pamilya. May 2 bata daw na meron ding kasamang tatay at nanay at ito daw ang siyang nagpaparamdam sa bahay.
So nagtunaw ulit si lolo ng kandila at nakita din niya na may naglalaro at nakikipaglaro daw sa akin na duwende. Sinusubukan nilang kausapin yung duwende gamit ang baso. Yung tito ko pa nga ang nag-volunteer para kumausap. So habang hawak ng tito ko ang baso na may tubig, si lolo naman ay panay ang pagdarasal. Pero habang patagal daw ng patagal ang dasal, pabigat naman daw ng pabigat ang baso ayon kay tito. Ang sabi ng lolo ko, sundin lang daw lahat ng gagawin at sasabihin. Ipinapatanong ni lolo kung bakit daw ako ang sinasapian at sumagot ang duwende na gusto nila akong kunin. So pagkatapos nun, naihagis ni tito yung baso sa mukha ng aking ina dahil sa sobrang hilakbot. Kung itatanong nyo kung paano na-confirm ni lolo na sinasapian ako ng duwende, yun ay dahil na nung pinagpantay nga yung dalawang hiniliit ko sa kamay, yung isa ay sobrang iksi at yung isa naman normal. Natatandaan ko na gumamit pa nga si lolo ng balahibo na kulay puti at inipit sa pagitan ng daliri ng paa ko. Pero aaminin ko, hindi ako nakaramdam ng sakit pero yung reaksyon ng katawan ko ay sobra daw akong nasasaktan. Umiiyak pa nga daw po yung 4 na tao na siyang humahawak sa akin para pigilan ang aking pagpupumiglas. Narinig ko yung lolo ko na pinapalayas yung duwende sa katawan ko. Parang pinapahirapan pa nga niya ako hanggang sa umalis ito sa katawan ko. At iyon po yung last na naaalala ko. Hanggang sa yung tito ko may dalang recorder at ipinadinig po nila sa akin ngayong ganitong edad ko na yung boses ko na hindi normal na tono. Sobrang liit at ang tinis daw. Kwento ko naman sa kanila ang aking naranasan at nakita. Partikular ang mga huling naaalala. Pasensya na muli Sir Red at sa inyong mga tigapakinig. Once again, kung very random ang pagkikwento kong ito. Basta't sinulat ko na lamang po ang lahat ng aking naaalala. Yun lang po muna at inaalay ko ang kwentong ito bilang pasasalamat sa aking lolo at lola na ngayon ay nasa langit na. Hello sa inyo Sir Red at sa bumubuo ng Hilakbot YouTube channel. I hope you guys are doing great. Silent listener po ninyo ako since 2020 at ako po si Michael, 32 years old at kasalukuyang naninirahan dito sa Caloocan kasama ang aking asawa at ang aking baby girl. Unang beses na nangyari po sa akin ang kahihilakbutang karanasan na hindi ko malilimutan ay nung nakatira pa kami sa aming bahay sa Atimonan, Quezon Province noong 2008. Ang bahay namin ay dating malaking bodega ng kopra at may mga awang ang dingding, pero bago naman ang bubungan. Sa tuwing maliwanag at kabilugan ng buwan ay makikita mo talagang refleksyon nito doon sa bubungan namin. May isang gabi nang ako po ay nagising dahil nakaramdam ako ng pagkaihi. Dali-dali ako na pumunta sa pwesto ng arenola namin kasi nasa labas yung CR namin at talagang parang old school talaga yung bahay. So habang umiihi po ako, napansin ko na umuulan pala sa labas. Subalit pumapasok ang liwanag ng ilaw na nanggagaling doon sa poste ng kuryente. Napabaling ang tingin ko sa gawin ng pintuan kung saan naroroon ang mahabang bangko namin at naaninag ko po talaga na may batang nakatayo doon. Nakaharap pa siya sa pader pero sa akin po siya nakatingin.
Nasisinaga ng ilaw ng poste ang isa pa niyang balikat habang ang pisngi ay nakita kong parang hindi normal ang pwesto, kaya napasigaw po talaga ako dahil halos pilipit pala yung leeg ng batang ito. Dali-dali akong tumakbo papunta sa higaan at nagising ko nga po ang lahat ng mga kasama ko dahil sa lakas ng sigaw ko. Ang sabi ng pinsan ko na active ang third eye, hindi din daw siya makatulog dahil may nadidinig siyang naghahaming na batang lalaki at ito'y nanggagaling sa gawin ng pinto. Doon napatunayan na ito nga yung parehong bata na nakita ko. So fast forward, ilang araw matapos ang unang kaganapang ito, November ng same year. Papunta kami sa kabilang bayan para bisitahin ang puntod ni Lola kasama ang pinsan ko na may active na third eye. So dakilang tanghaliin talaga siya dahil nakaredy na po kaming lahat para umalis, pero ang sabi ni tita ko ay mauuna na lamang kami dahil may daraanan pa silang bilihin sa bayan at susunod na lamang si ate. So pagdating namin sa terminal ng bus, nagulat po kami dahil si pinsan ay bumaba sa isang jeep galing sa barangay namin. Namumutla ito habang napansin namin na ang suot niya ay pangtulog. Ang sabi niya sa amin, pagkagising daw niya ay dumiretso siya sa kusina para sana'y mag-toothbrush, pero may nakita siyang babae na nakatayo doon. Para daw kasi itong tao, kung kaya't normal din niyang tinanong kung sino ito. Pero dito siya nang hilakbot nang bigla daw itong humarap sa kanya at wala pala itong muka. Lumakad pa daw ito ng mabilis si Red pero tumagos sa kanya. Ganon din sa pader. Hindi talaga kami nakakain ng araw na iyon matapos ikuwento ng aking pinsan ang nangyari sa kanya. Doon din namin napagtanto base sa kwento ng aming tiyahin na yung boarding house palang tinutuluyan namin ay luma na rin. Ito naman pong kwentong susunod ay base sa mga karanasan ni Ate Apple. Siya yung pinsan ko na may third eye. Si Ate Apple ay tahimik na tao lamang. Halos wala ngang kaibigan sa amin. Kahit sa bandang bayan ay kokonti lamang ang kanyang mga tropa, kaya't masasabi kong tunay na taong bahay siya. 2004, nang magsimula daw si Ate Apple na makakita ng kung ano-ano at nangyari daw ang lahat matapos nilang mag-camping sa isang barangay na mas liblib pa sa amin. Sa kwento niya, nung unang gabi daw nila doon ay sobrang boring kaya naisipan daw nila na maglaro ng Spirit of the Cards kasama ang ilan niyang tropa. Sinamantala daw nila ito since tulog na daw ang karamihan sa mga kasama. Nakalak lang daw yung room, sarado ang mga bintana at tanging aircon lamang daw ng silid ang naka-open. Nagtatawanan pa daw sila noon dahil kung sino-sino daw ang tinawag nila at kumbaga minimeasure nila kung totoo nga ba daw na may magpapakita sa kanila. Pero laking gulat nila nang bigla na lamang daw pong nag-switch on ang ilaw, nag-switch off ang aircon at parang nagbukas pa ang isang bintana. Nagsimula silang kilabutan nang bigla-bigla ay parang may malakas na hangin daw po na pumasok at nagpaikot-ikot sa room nila sabay tangay sa mga cards doon sa mga pinakakanto ng silid. After noon, wala naman daw silang nakita pero pagkabalik nila sa regular na pasok nila sa kanilang school ng mga kaibigan ni ate, isa-isa daw na nagsitumbahan ang mga ito habang sila ay nagpa-flag ceremony. Based sa description ni Ate Apple,
Para daw silang mga puno na isa-isang nagsibuwalan habang nangingisay at tumitirik ang mga mata na halos wala ng kulay itim na nakikita. Ang kapansin-pansin, Sir Red, ay hindi daw nangyari sa kanya ang ganoon ding senaryo, pero ang ikinatakot niya, nagsimula na siyang makakita ng kung ano-ano at dahil doon mas naging tahimik si ate at mas pinipili talaga na sa bahay na lamang manatili. Hindi na rin po niya kinakausap ang ilan sa mga kaklose niyang barkada dahil sa nangyaring ito. Pansin pa nga po namin, base sa aking naobserbahan, ito pala yung umpisa, Sir Red, sa kung bakit sa tuwing kami ay nagkikwentuhan kahit kaming magpipinsan lamang at kapag kinakausap namin siya, parang ang hirap niyang i-reach out. Then ito na nga, mula daw sa school, ginabi ng uwi si Ate Apple. Hindi niya kasi naabutan yung last trip ng jeep kung kaya't naisipan na lamang daw po niya na mag-arkela ng tricycle. Meron naman din kasing bumabiyahe talaga sa amin at mga tiga doon lang din sa barangay namin. Nakita ni Ate Apple si Kuya Wheeler. Paparahin niya sana ito pero may sakay daw itong babae na nakagown ng gabing iyon at sakop ng gown ng babae yung buong sidecar, kaya ibinaba na ni ate ang kanyang kamay at hindi na niya pinara ang tricycle. Makaraan ng ilang minuto, nakasakay din siya sa isang trike na tiga doon lang din sa amin yung driver. Nagpang-abot ang sinasakyan ni Ate Apple at yung unang tricycle na minamaneho ni Kuya Wheeler na sana'y paparahin niya at sila ay nagpanagpo sa isang gasolinahan. Nagkakwentuhan saglit yung dalawang driver at maya-maya umimik si Kuya Wheeler kay Ate Apple at tinanong kung bakit hindi ka pa sumakay sa akin kanina? Ika naman ng aking pinsan, ay kuya meron ka kasing sakay di ba? Kunot noong nagtaka si Kuya Wheeler, sabay tingin sa kapwa niya driver. Yung driver ng tricycle na sinasakyan ngayon ni Ate Apple. So napagpasyahan ng dalawang driver na ilipat na lamang si Ate Apple sa trike ni Kuya Wheeler dahil pauwi na din ito dahil yung sinasakyan ni Ate Apple ay babalik din pala sa bayan agad. So habang papalapit na sila sa barangay namin, meron silang madaraanan na isang tulay na kung tawagin ay Monte Carlo. Dito ay muling inusisa ni Kuya Wheeler si Ate Apple. Apple, alam mo nagtataka ako sa sinabi mo kanina. Wala akong sakay. Habang binabaybay nila ang tulay. Kuya meron. Nakagaon nga po yung sakay nyo tapos halos sakop niya na tong sidecar eh. Kung tutuusin nga din Sir Red ay nais pa sana na wag sabihin ni Ate Apple kay Kuya Wheeler ang parteng ito pero naroroon na rin lang kaya't sinabit tinuloy niyang, tsaka kasi kuya, yung gown kasi niya puro dugo eh. Kaya hindi ko natuloy kayo talaga pinara. Eksaktong pagkalampas ng tulay, iyon ang sinabi ni Ate Apple. Dahilan para patakbuhin ng mabilis ang tricycle na minamaneho ni Kuya Wheeler. Pagkadating sa bahay ay kinausap ni Kuya Wheeler si Tita, ang nanay ni Ate Apple, at doon lang namin nalaman na nakakakita si ate ng mga espiritu, maligno, engkanto at kung ano-ano pang mga paranormal entities. Doon din namin nalaman na yung babae pala na nakita ni ate ay nanay ni Kuya Wheeler. Si Kuya Wheeler kasi ang nag-iisang nakaligtas noong bata pa ito. Ang kwento'y tumatawid ang mag-anak sa tulay ng Monte Carlo nang biglang rumagasa na lamang daw ang tila nangangalit na baha. Nagmamadali nga daw pong makatawid ang pamilya ni Kuya Wheeler.
Aabutan na nga daw po sana sila pero ang ginawa ng tatay ni Kuya Wheeler ay inihagis siya nito sa ibang kasama para hindi nga matangay ng tubig na rumaragasa. May kasama pa nga daw po itong mga kahoy at kung ano-ano pa. Petsa pala ng kamatayan ng mag-anak ang araw na iyon, kaya siguro nagparamdam o sumama ang kaluluwa ng nanay ni Kuya Wheeler at sumakay pa sa kanyang tricycle.